Maayong gabi mga igsuon sa makausap pa. Basing matingala mo nga ganiha nag-worship ko unya karon naanapod ko diri sa rostrum kay ako ang kumbaga surprise speaker karong gabi. This is your brother Felix Patrimonio. Ang sa makausap pa ginatamyaw ko kamo sa usa ka mabugnaw o mabulokon nga gabi kaninyong tanan. Kung may numduman nato mga igsuon katong niagi nga leaders training, kung wala mo nakalimot, I just would like to remind you again, ang atong topic tong niagi is the role of elders in CFC. So ang atong topic karon gabi, it has a connection with the previous topic we had. Ginaingon dito unsa ba ang rolyo sa atong mga elder sa community. Ang atong mga elder dili siya manager, no? Review lang gamay, dili siya teacher nor a counselor or a representative. Ang klaro nga role sa elder gyud, ang pinaka number 1, ang atong elder is shepherd. So kung moingon kitag shepherd, dili basta-basta, no? Ang pinakamodelo nato ani mao gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Siya gyud ang pinaka-perpekto nga shepherd nato, ang maayong magbalantay, atong maayong magbalantay. So diha karon nakakonek ang atong topic karon, which is the elder as shepherd. So ang atong anchor verse mga igsoon, una makita nato dira sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 11. Unsay ginaingon sa atong balaang kasulatan? Giingon niya, kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo nga saksi sa mga pag-antos ni Kristo og mag-ambit sa himaya nga ipadayag unya, naghangyo kaninyo nga alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. So unsa bay striking word dito sa 1 Peter sa giingon ni Pedro sa iyang panahon? Giingon niya, di ba? Alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. So murag diha nakasentro ang atong topiko bilang shepherd, bilang magbalantay sa mga gisangon kanato sa atong Ginoo. O kung atong tanawon, balik lang taw sa unang panahon mga igsuon, kung atong tanawon sa panahon ni Kristo, sa iyang pagpanudlo, iyang gipadayag yun ang tinuod kung unsa gyud ang pinaka dapat himuon bilang usa ka magbalantay. Pero sa atong panahon karon, usahay magpatigbabaw atong tawhanon, lisod gyud. It's a very difficult task to become a shepherd kay usahay may panahon nga maluya ta, murag ma-discourage ta. Kung katong atong mga flocks nga gusto nato i-embrace, sila mismo murag makita nimo nga sila mismo ang nagapalayo. Murag they have intentionally want to detach from the flocks of Christ. Oo, daghan usay mga balibad, mga kwan, pero kana lang kay gisangon man sila sa Ginoo. So no matter what happen, dapat dili kita ma-discourage. Paningkamutan gyud nato nga balik sila sa panon sa katawhan sa Dios. Sunod is makita pod ginaingon nga kamo usab nga mga batan-on kinahanglan mutahod sa mga magulang ninyo, pagpaubos kamong tanan og pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios,
aron magtuboy kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. So what an assurance gikan sa atong Ginoo. So ang giingon niya nga kita bisag unsa pa ang sitwasyon sa giingon nako ganiha, aduna kitay mga kauban usahay sa panon nga murag gusto naman mo pahilayo. Pero ingon sa Dios kinahanglan lang gyud ta magpaubos og isalig gyud nato sa iyaha, itugyan nato sa iyaha kay siya ra gyud ang kumbaga mupuno sa unsa man ang atong mga kakulangan. Padayon kita, ingon niya, pag maigmat, be conscious or aware og mabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nangulob nangita og tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan guswalayan usab sa samang alantuson. So grabe ang reminder sa ato. We are being reminded to be always conscious and aware nga ang yawa gasunod-sunod lang gyud di ay sa tanang panahon sa ato. Kung asa tawik dito sa mubantay nga kaya niya kita tukbon, pero ang giingon sa Ginoo, suklan nato siya. We have to resist the temptation of the devil. Kay kung ma-resist nato, malampasan nato na siya mga igsoon, giingon niya, mupahawa siya. The devil will flee. Maghawa siya, dili siya makasugakod, dili gyud siya maka tarog kung naa gyud kita sa Ginoo. So tama gyud to, wala gyoy dautan nga magpatigbabaw kontra sa matarong. So padayon kita, apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya ug mao'y nagtawag kaninyo sa pagpakigambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Wow! Mao nay nakanindot no sa atong Ginoo. Gi-assure kita. Siyempre, natural gyud maagian gyud nato ang mga paglutos, mga pag-antos, mga kasakit, pero gamay ra na kung baga jutay ra kay na siya mga igsuon kumpara sa kasakit, pag-antos, sakripisyo nga gihalad sa atong Ginoo diha sa cross. Og ang atong paglaom mao gyud ang iyang assurance nga human niining mga kalisod nga atong masinati. Kabahin na niini ang atong sitwasyon karon tungod sa pandemya nga dili ta maka face to face, pero padayon kita sa atong bulaton og diha gyud pag-abot sa panahon, sa iyang panahon sa atong Ginoo, tagbawon niya kita. So unsa ba gyud ang mga balikan nato, unsa bang elders? What elders are? Elders are those to whom the task of governing the Christian community is entrusted. So unsa dapat ang elders? As shepherd. In CFC, elders are kani sila mga members of the International Council. Elders na to. Members of the Board of Elders. Members of the area and national governance. Sector heads, cluster heads, area heads, regional heads, country coordinators, regional coordinators, mga chapter heads na to, even our mga unit heads, and katong mga household heads na to sa nagkadaiya nga mga household. Mauni ang naglangkob sa atong mga ginaingon nga mga elders. So unsay important elements nga dapat atong mabutang gyud kanunay sa atong kasing-kasing bilang elders. Una, we should be a witness of Christ's suffering. Dapat nabatyagan yun nato na siya, nakita nato ang pag-antos sa atong Ginoo. Kay diha kita makahibalo, mas mahibaw-an nato sa mod si Kristo.
So we should be able to know Jesus Christ and know Jesus Christ nga lansang sa cross. So mao gina di gina nato kalimtan nga atong Ginoo nagsakripisyo gyud alang kanatong tanan para kita matagaan og kinabuhing dayon. So ikaduha nga important elements, a sharer in glory. So you have been saved, born again, renewed. Sharer. Kung moingon kitag sharer of glory, dapat kita maging kumbaga tigdala sa kaayo. Kumbaga glory is something that is kumbaga murag di nato gyud tungkad sa atong kalibutanon nga kinabuhi. Pero kung moingon kita glory, di ba, kahimayaan para sa atong mga kaubanan. You have an eternal hope na kitay paglaom sa giingon ni Kristo nga ang tanan nga motuo kaniya bisan tuod mamatay may kinabuhing walay katapusan. Ug mauna ang atong pinaka ultimate hope nga kita pod mahiusa sa atong Ginoo pag-abot sa panahon. So dapat na agina sa ato bilang mga elders. Kay ang atong goal langit, heaven. Mao man na atong goal. After all, mamatay kita, asa ba daw padulong? We are created for God and we belong to God. Our home is heaven. So ikatulo is a shepherd of God's flock. So kita tanan mga magbalantay sa panon sa mga katawhan nga giintras sa Ginoo sa atoa. So unsa dapat? We have that shepherd's care. Ano ba dapat ang virtue, ang kinaiya kung ikaw shepherd? Una is you have the selfless care and sacrificial life for the sheep. So makita sa Mark 10 chapter 42 and 44, unsay ginaingon niya? Sacrificial love for the sheep. Basahon na to. Giingon niya, nasayot kamo nga ang mga namunuan sa mga tawo naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kung usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Og ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kung atong pamalandungan lisod kaayo no mga igsuon, pero gibuhat na ni sa atong Ginoo. Gibuhat na ni Kristo sa atoa. Siya mismo ang nagpakita niini sa atoa. So with God's grace and power nga gi-enable niya kita pinaagi sa iyang balaang espiritu, somehow mabuhat pod nato ni. Pinaka classic example, bisan na lang diha sa atong panimalay, kita bilang parents, we are also a shepherd in our own family. Di ba? Kita nga mga ginikanan, kaya nato gyud magsakripisyo para sa kaugmaon sa atong mga anak. Kaya nato. Kung pwede pa lang gani nga dili ta mo palit sa isa ka tuig sa atong mga sanina, bala na lang kaya pa nga magamit para lang nga mapalit nato ang kinahanglan sa atong mga anak, buhato nato kana. So mauna ang gusto ipaabot sa atong Ginoo, selfless care. Kumbaga kita ang magpaubos kung gusto nato nga mahimong dako, o kita magpaulipon sa tanan kung gusto nato nga maging labaw sa tanan. So sama sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Care for people who belong to God, not to us. So care for people. Dapat atimanon gyud nato katong mga katawhan nga iyaha sa Ginoo. Kay sa giingon nako, we are created for God. And we are created for love and to love. So dapat mao gyud na usahay. Very irritating po ang mga sitwasyon. Sa giingon ako ganiya nga may mga flux kita nga gusto mo tiwalag. Kanang I don't know kung unsay ilang rason, pero kana gi-remind kita sa Ginoo nga bisag irritating nga mga sitwasyon,
kita gyud dapat ang magpaubos para ma-gather nato sila balik, mapasunod sa panon ni Kristo. So una, we build God's kingdom, not ours. Mao nang atong hinumduman nga ang ginapanday nato diri sa kalibutan mao ang ginharian sa Ginoo, dili ang atoa. We act according to His ways, not ours. So pariyagan niya sa kanta, no, katong last song na to, oo, nga siya ang mag-lead sa atong way, nga ang iyang way unta naa sa atong kasing-kasing ug atong sundon. Jesus is the chief shepherd. We merely act in His behalf. So tama gyud, no? Pareha sa giingon ako ganiha, siya gyud ang pinaka role model nato. Siya ang pinaka shepherd of all shepherds. So we just act tungod sa kang Kristo. So paano ba ta muak, mga igsuon? How do we give a shepherd's care? Paano ba nato ni siya i-relate sa atong mga panon nga gisangon kanato? Una is dapat naagyod ang willingly. We must willing to take our responsibility as shepherd. We do not look on our work as a job or as a burden. It is not a grim and unpleasant duty, but rather a joy. So dili nato lang tawo ni siya nga kini siya ang atong ginabuhat at trabaho manggod ni. O kung trabaho manggod, lisod gyud na. Kay walay trabaho nga dili lisod sa secular nga kalibutan nato. Pero kung isipon nato ni siya nga atong kalipay ang pag-alagad sa Ginoo tungod kay ginalab nato ang atong responsibility bilang mga shepherd, hinay-hinay nga motuhop sa atong kasing-kasing bisag unsang mga kalisod, bisan unsang mga sakripisyo, malampasan gyud nato. Our work is a privilege. God's raised you up to take His place. So pribilehiyo ni siya. Kumbaga, grasya ni sa Ginoo kay ngano man sa kadaghan sa tawo sa kalibutan, in particular bisag diri lang sa atong probinsya, daghan hundreds of thousands nga naa kita diri, pero pipila lang ang gisangunan sa Ginoo sa pag-take care sa iyang mga flocks. So we are privileged. So pasalamatan nato na siya sa Ginoo nga gihatag ni siya nga grasya kanato, mga igsuon. Be anxious to render such service if you can. Dapat, sa giingon ako, conscious kita always, aware kita always, ready and willingly to give our service. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 1, giingon niya, tinuod kining maong panultihon. Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og maayong buhat. So tama, no? Tinuod yun siya, mga igsuon. Kung kita manggod magtinguha nga maging pangulo sa simbahan, siyempre magbuhat tag maayo. Ipakita nato ang maayo. Be a role model or an example sa atong community. So bisag sa atong mga tagsa-tagsa ka mga simbahan, bisag sa atong mga katilingban, sa atong mga GKK, mao mangyud na. Kung na kay talento sa pagbasa, mag-appeal ka sa lectors group, lectors kung baga ministry. Kung maayo ka, may talento ka sa pagkanta, dito pod ka sa ministry sa choir. So mauna ipakita nimo ang maayo mga talento nga gihatag sa Ginoo. Himuon nato ni siya nga kumbaga atong inspirasyon nga makashare sa uban. Next, unselfishly, generously, and eagerly. Unselfishly, kumbaga, the whole self, dili kita magdinalo. O generously, siyempre, kung nakitay resources nga ikatabang, ikapaambit, ihatag na nato. O eagerly, kay kung gahatag kita nga, murag sayang pa to, sakit sa buot nato. Dili pon malipay siguro si Lord ana. Oo, bisag kita
Kung kita nga nagahatag nga dili eagerly, dili bukal sa atong kasing-kasing, murag bugat ra kaayo pod sa atoa, murag lisod. Dili kita magiging generous pod kung ingon ana pod ang atong attitude. We serve not for personal benefit, not for what we can get out of it. So nagserbisyo ta, nag-alaga kita, dili tungod kay naa kita gina-expect nga makuha or unsay atong makuha. Pero ang atong pagpangalagad kung dili pagpangalagad para sa atong Ginoo, pinaagi sa mga katawhan nga iyang gi-entrust. Be a good example. Ikatulo. Then be humble. You are not just an instrument. Humility is the key to greatness in stature and in deeds. Humility is also to accept being raised up by God and being esteemed by men. So always yun ni sa atong hinumduman nga kinahanglan gyud kita kanunay magpaubos. Pero ang pagpaubos dili ginaingon nga makapahuyang, makapahinay sa atong pagkatawo. Hinoon mao kini mo palambo sa atoa. So pasalamatan nato kana og hangyoon nato, pangayoon nato siya nga grasya sa Ginoo nga tagaan kita mao nga grasya to become humble. Free of worries and anxieties. Kani siya. Kung akong tanawon pod, dili pod ko makaingon nga sa tanang panahon wala ko'y mga kabalaka, wala ko'y mga kahadlok. Napod, may mga panahon pod. Pero kung isubmit na to sa Ginoo, tinuod yun na. Mawala ning atong mga kabalaka, mga kahadlok, usahay atong mga negativity sa atong kinabuhi. Magawas manggod ni siya kung nagapatigbabaw manggod ang atong tawhanon nga panghuna-una. But if we entrust everything to God, himuon lang nato kung unsay atong kaya, ang pinaka-the best, and we do it out of love, out of joy, kaglabaw sa tanan because of our ultimate goal in heaven, nga dito gid kita ang atong destinasyon, mawala ra ni siya. Cognizant of spiritual warfare. So remember, being shepherd, we have that, we are facing spiritual battle. So dapat andam kita. Be sober and alert. Mabalantayon kita sa tanang panahon. Do not be complacent or overconfident in your Christian life. Ang uban manggod kita usahay, di ba? Kumpiyansa gyud kita ayo. Murag salig kita sa atong kaugalingon. So dapat dili gyud. Dili kita. Kay ang tanan dapat isalig nato sa Ginoo. Always cling to God. Pray. Read the Bible. Cling also to CFC for support. Kay ang atong community is a community of support and for life and service. We support each other. Kung nakitay mga usahay, mga problema, we were able to share it. Lalo na kung nakitay mga household prayer meeting, usahay ang atong mga problema sa kinabuhi. Kung ma-share na to ni sa atong kauban, sus, pag-share nila, mas bugat pa man ang ilaha, di ba? O kanang support system ang ginaingon, nagatinabangay ta. So, mauna ang version of a larger family of the Lord, ang atong community. Kaya siyempre, naaman tayo tagsa-tagsa ka mamilya, diha magsugod, ang pinaka-basic, ginaingon na to, the basic foundation of society is the family, diha. So ang larger version of this is our community. We have that support for each other. Satan is talking to you. If you fail, many will be affected. Resist him and he will flee. So giingon niya sa James chapter 4 verse 7, busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Tinuod yun na. Di gid siya ka-resist sa atoa kung sukla nato siya.
kung dili nato i-entertain sa atong huna-huna. Kay diya man siya magsugod. Kung ma-entertain nato na siya, musulod sa atong kasing-kasing, o posible, maput nato in action. So dapat i-resist nato na siya. So dali lang no, mga igsuon no? Kay naa naman ta sa conclusion. So in conclusion, being an elder in CFC is not easy task. Dili gyud ni sa simple. Lisod gyud kaayo. Kay imagine you have to take care of the flocks entrusted to you. And how to take care them? Siyempre, unselfishly, generously, joyfully, willingly, eagerly. Tanan nga na ana siya. Pero ang atong kumbaga assurance is gikan sa atong Ginoong Jesucristo. O ang atong pinaka role model is siya mismo. Siya nga nagpakatawo, nagantos, namatay apan sa ikatulong adlaw na banhaw aron kita matagaan sa kinabuhing dayon. O mauusab ang atong buhaton sa atong mga kaigsuonan. Lisod apan kinanglanta sa iyang pangaliya. Kinanglan nato siya para mabuhat nato ang responsibilidad nga iyang gihatag kanato as shepherd of his flocks. Kay ang atong consolation sa giingon nako gikan sa atong Ginoo siya mismo. Our prize, our reward is the unfading crown of glory. Ang dili gyud malubad, dili gyud mailisan, dili gyud mahupas nga kahimayaan nga gitagana sa Ginoo kanato. Through our work, dominion will be God's forever. So pinaagi sa iyang gisangon nga misyon kanato ang kahimayaan sa iya gyud sa atong Ginoo forever. So wala gyud katapusan. So maupo na ang atong paningkamot mga igsuon kabay nga kita ma-inspire, madasig sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panon nga atong ginaatiman ug huptan nato ang inspirasyon gikan kang Kristo nga siya ang atong chief shepherd nga ang tanan nga atong kusog, ang atong paglaom, ang atong paningkamot dapat always emanates from our Lord Jesus Christ. So kana lang mga igsuon, nanginaot ko nga naamoy nakutlo bisag gamay about sa atong topic karon, at it has a connection with our previous leaders training nga rolyo sa elders karon gi-emphasize nga isa sa pinaka role of the elders is to become a shepherd. Ug ang shepherd mao tong gibat-bat nato ganiha. Shepherd is willing to sacrifice for the good of the flocks. Pareha kay Kristo, gisakripisyo niya ang iyang kinabuhi aron kita maluwas. Salamat, maayong gabi, and may God be praised.